Yo! Hello guys! Welcome to Design Press again. Ngayon pag-usapan naman natin is paano nga ba gamitin ang typecraft using our Canva. No? So yun, start tayo. Punta tayo sa elements. Type natin kung anong subject ang gagamitin natin for this project. Gamitin natin yung banana. So ayan. Punta tayo sa photos. Then search tayo ng pwedeng subject. Ito. Okay. Stretch lang natin siya hanggang mag-fit siya dun sa page. And then, remove background natin. Then, punta tayo sa apps. Ngayon, dito sa apps, type natin yung typecraft. Typecraft. Yan. Dito sa typecraft, ito, palitan lang natin siya, no? Banana, since banana ang subject natin. Palitan lang natin ang banana word. Gawin lang natin siyang white. And then, dito sa baba, yan. Ito mga bilog na puti, yan, stretch lang natin. Gagamitin natin siya pang stretch. Yan, add element natin. Para makita natin kung mag-eksakto siya. Yan, pabilisin lang natin. Stretch lang. And then, pag okay na siya, add page tayo. And then, i-copy-paste lang natin tong banana word. Copy lang natin. Dito as is lang, huwag mo siyang gagalawin. Then, punta tayo dito sa elements. Then, punta lang tayo dun sa shapes. Square. I-shoot lang natin siya dun sa word na banana na ginawa natin. Okay? Gawin lang natin siyang black. Yan. Position. Okay? Shoot lang natin siya. Magpipit lang yung word na banana. Yan. Pag okay na siya, i-save natin siya as JPEG. Okay? Dito sa share. Download lang natin. Save lang natin. Yan. Yan. Natin banana. Para madali natin matandaan. Pag i-upload na natin. Okay. Then, punta dito sa taas. Delete na natin tong word. Then, punta tayo sa upload. Upload lang natin yung sinave natin na banana. Yan. Yan. Click lang natin. And then, ngayon, stretch ulit natin siya na magpipit doon sa rectangle. Okay? Then, remove background ulit. Hintayin lang natin. After ma-remove yung background, punta naman tayo sa edit. Edit. Do tone. And then, yung cherry. Okay? Pindutin lang natin yung cherry. Then, yung kulay, gawin lang natin white. Pareho. Ayan. Kung nakikita nyo, nagkaka-shape ng ating banana. Yan. Then, itong sa gilid, itama lang natin dun sa word para pumantay. Yan siya. Yun. Yan. Kung mapapansin nyo, okay na siya, di ba? Maganda na. So, ngayon, isave naman natin siya as JPEG ulit. After natin ma-save, yan. Patungan na lang natin itong sinave natin kanina. Replace natin. Yan, after mo save. Ito, delete na natin to. Hindi natin kailangan to. Ngayon, upload lang natin ulit siya. Ito na siya, no? So, ayan. So, bago lang natin yung background, papakita ko lang na meron pa siyang white background, ano? Kaya, ang gagawin natin, remove background ulit. Ayan. Remove background lang ulit natin. Fit lang natin ng konti. Lakihin. And then mag-add tayo ng konting effects, tulad ng shadows. Lagyan natin siya ng shadow sa ibaba. Para kunwari nakalutang siya.
Search lang tayo, hanap lang tayo dito. Shadows. Ito. Yan. Tuwid lang natin konti. Yan. And then, yung transparency, medyo babaan natin. Ayan. Yan. Pag okay na siya, save lang natin siya as PNG naman tayo this time. Para hindi mawala yung shadow niya. So, yan. Sana may natutunan kayo guys. Thank you for watching.